Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, matatagpuan ang isang matandang bahay na mistulang itinaboy na ng panahon. Ang bahay ay tanging pugad ng alaala ng isang hindi malamang kaganapan. Sinasabing ang bahay ay saksi sa misteryo ng pagkawala ng isang bata ilang dekada na ang nakakaraan. Tuwing gabi, ang tahimik na kapaligiran ng baryo ay nababalot ng mga hagulgol at hikbi mula sa loob ng bahay. Ang mga K-barangay ay pinaniniwala ang dulot ito ng multo ng nawawalang bata na hindi pa rin makapagpahinga. Bawat sino mang nagtangkang sumilip o pumasok sa bahay ay hindi na nakabalik. Dahil dito, naging takot at misteryoso ang bahay na iyon, at itinaboy na ito ng mga tao sa paligid. Ngunit isang araw, isang matapang na binata na may tapang at determinasyon ang dumating sa baryo. Siya ay si Miguel, isang naglalakbay na manunulat na nais suriin at tuklasin ang mga lihim ng liblib na baryong iyon. Sa kabila ng babala ng mga tao, hindi natitinag si Miguel at nagpasyang tuklasin ang misteryo sa likod ng matandang bahay. Dumating ang gabi ng kanyang pagsusuri. May bitbit siyang mga kandila at flashlight habang tahimik na lumapit sa matandang bahay. Ang bahay ay nagmumukhang nakalimutan na ng panahon, may mga bitak-bitak at mga halamang naglalakbay na tila mga kaluluwa sa madilim na gabi. Sa gitna ng madilim na silong ng bahay, biglang may narinig siyang mga hakbang na papalapit sa kanya. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok sa takot at kaba. Ngunit sa halip na tumakas, nagpasya siyang harapin ang kanyang takot. Nang biglang muling magliwanag, nakita ni Miguel ang isang anino ng isang maliit na bata na lumalapit sa kanya. Ang bata ay nakangiti ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at lungkot. Sa kanyang tabi ay may hawak na lumang larawan ng kanyang pamilya. Sa pagtitig ni Miguel, biglang naglaho ang anino ng bata. At doon niya napagtanto ang katotohanan, ang multo ng bata ay hindi isang mapanganib na nilalang, kundi ang isang kaluluwa na hindi pa rin makapagpahinga dahil sa hindi natapos na paghihirap. Matapos ang kanyang paglalakbay, nagbalik si Miguel sa baryo upang ibalita ang kanyang natuklasan. Sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at mga residente, naisakatuparan nila ang isang seremonya para sa pag-alala sa bata at sa kanyang pamilya. Mula noon, ang bahay ay hindi na itinaboy, bagkus itinuring na isang lugar ng kapayapaan at alaala ng mga nagdaang panahon. At si Miguel, sa pamamagitan ng kanyang pagsasalaysay, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa at pagrespeto sa mga kaluluwa na hindi pa rin makapagpahinga.